Gumawa nga pala ako dito ng homemade pizza, pang merienda lang namin. Hello guys, a day in my life na may asawang stroke. Maaga pa lang inasikaso ko na yung aking anak para papasok siya sa school. Nalit na nga dito magkansila ng pasok, mga alas 10 na, pero siya, ang pasok niya ay 7. Kaya yung mga panghapon, walang pasok. Hindi ko na nga sana siya papapasokin, kaya lang gusto niya edi ayun, pinapasok Maganda ko rin siya. naman Yun, dahil ibig sabihin lang nun ay masipag siya mag-aral. At saka hindi naman kalakasan yung ulan. At dahil Friday ngayon, siya ay naka-pajama at naka-rubber shoes. Pwede rin naman dito naka-short at naka-tsinelas lang. Hindi naman ganun kahigpit dito. Gustong-gusto nga niya na kapag kapapasok siya ay naka-gel at hindi ngayon pwedeng malimutan. Ako sana nga yung maghahatid dyan, pero sabi niya si Papa na lang daw niya at sasakay nga siya sa bike para hindi nga siya daw malilate. Kapag uwian naman, pag hindi ako nagtinda, sinusundo ko siya. O di kaya pag busy ako, si Papa niya yung magsusundo. Gustong-gusto rin niya yan, yung naka-jacket, tapos gusto niya pa mag-face mask. Para daw pogi. Bye. Maaga nga pala ako dito nagluto ng chili paste para dito sa aming siomai. Kapag umaga, busy-busy talaga ako. Mga gawaing bahay, mga paninda, mga lulutuin. At naisipan ko nga ngayon na magluto ng pizza. Una ay gumawa muna ako ng pizza dough. Papaalsahin ko muna, lulutuin, saka ko lalagyan ng toppings. Naalala ko marami nga pala akong labahin ngayon. Kahit na maulan, kailangan pa rin talaga maglaba at ida-dryer ko na lang talaga to. Halos isang linggo na nga yung ulan, tapos yung araw, hindi mo pa alam kung kailan talaga sisilip. Kaya nagdadalawang isip din ako maglaba pero wala na talaga akong susuotin. Kailangan na talaga maglaba. Nagandahan nga ako dito sa lagayan ng sabon. In-order ko nga lang pala to. Nakakatuwa kasi meron din siyang drainer sa ilalim. Yung tipong pag tumulo, ayan oo, diba? Meron siyang lagayan. Meron nga rin pala yan na single. Tapos ito, may lagayan din ng tissue. Yung dalawang magkadikit ay sa CR. Itong single naman, dito naman sa may kusina. Ito na nga pala yung kinalabasan nung nirenovate namin yung aming CR. Pinalitan ng toilet, tapos yung tile sa gilid at yung sa sahig. Pinalagyan ko na nga rin pala dito ng bidet. Maganda tong bidet na to kasi hindi siya sumasahid sa sahig. Kapag malakas yung pressure ng tubig, malakas din yung buga. Kapag mahina din siya. Depende lang din talaga sa oras. Umorder nga rin pala ako dito ng tissue holder. Tissue holder ba to? Yung sa kusina kulay yellow, yung sa CR ganito naman yung lagayan. Itong anak ko, tignan mo, nilagay niya dito yung shampoo. Itong napili naming toilet flush ay yung style ng kanyang flush ay pa-tornado. Ganito nga yung itsura Nagustuhan ko rin siya kasi madali lang din siyang linisin. Lalo na nga yung katawan. Wala siyang mga pakurba-kurba. Straight lang talaga. Tapos pag ibababa mo yung cover ay nag-i-slow motion. Ayan siya, diba? May pa-slow motion effect. Isa pa nga sa in-order ko para dito sa CR, itong floor wiper. Nagandahan ko siya bukod sa mura. Madali talaga siyang makatanggal ng tubig sa sahig. Akala mo talaga nagma. Alas 8 pa lang ng umaga yan, pero ang dami ko nang gawain talagang ginagawa. Hindi na nga ako nagtinda dyan pero sa bahay, kadami kong ginagawa. Meron pa pala akong in-order dyan. Basahan. Ganito yung style niya Meron palang ganito para talaga dun siya sa toilet. Yung ididikit mo siya sa toilet. Diba? Ang galing. Pagkatapos ko nga maglinis dyan ng CR, ay binisita ko na nga itong aking pinapaalsa. Halos isang oras din dahil nalimutan ko na nga. Ngayon ay gagawa na ako ng pizza dough. Pa-square nga yung aking gagawin ngayon. Yung kasing laki nitong tray na to. Total, hindi ko naman ito pambenta at pang merienda lang naman namin. At dahil hindi naman ako magro-rolling, ay dito lang ako sa may bahay at dito na ako magtitinda. Nag-open na ako niyan mga 9 AM na. Ito nga pala yung mga dinagdag kong mga paninda para may ibang option naman yung mga bata. Maulan-ulan pa rin at yun, tinatamad pa rin ako mag-rolling. Dahil wala naman ako masyadong bayarin. Ayan, relax lang muna. Wow, sana all no. At dumating na nga itong aming anak. Dahil napagod nga ako sa gawaing bahay, sabi ko kay Francis, siya na magsundo. At dito nabutan nga niya ako sa kwarto na nakahiga. Sabi ko, masakit kasing katawan ni mama. Naglaba ako, mga gawaing bahay, ganyan. Kada uwi nga niya, ikinakamusta ko yung kanyang pag-aaral. At ang kwento niya, nag-feeding daw sila. Sabi ko, nag-feeding ka? Dapat di ka na sumama. Sabi daw, lahat. Kaya ayun, sumama siya. Sinabi ko na nga dito, nagagawa ko ng pizza. Sabi niya, sige na mama, gawa ka na. Sabi ko, wait lang, lulutuin ko muna yung pizza dough.
Yung pizza dough, pwede namang lutuin sa kawali. Pero dahil nakabili ako ng oven, katas ng aking pagtitinda, ay dito ko siya lulutuin. Ganito na nga yung resulta nung naluto na. Medyo napalakas nga dito yung temperature. Nilagyan ko na nga pala dito ng toppings at eto na, maluluto na yung aming homemade pizza. Napalakas din dito yung temperature kaya medyo nasunog yung cheese. Nakaraan pa ako natatakam dito sa pizza kaya lang tinatamad akong mag-bake at dahil nga may oras ako, eto na talaga, nag-bake na talaga ako. May natira pa naman akong milk cheese kaya ang ganda ng pagkakaluto kahit na medyo na toasted talaga dito yung cheese. Nasunog. Tadan! Ito na ang aming merienda, ang homemade pizza, ham and cheese flavor. Ayaw din naman kasi ni Sian kung may pineapple, kaya ang pinili ko na lang ay ham ang aking ilalagay. At ang lambot ng dough, banana ketchup nga lang pala yung nilagay ko dito. Masarap din siya. At ang reaction ni Sian sa pizza, o diba, mapapasayaw ka talaga. Sarap na sarap siya sa ginawa kong pizza. Salamat sa panonood. Bye!